Sa Sulu, hati ang opinyon ng mga residente at maging lokal na pamahalaan sa isinusulong na Bangsamoro Organic Law. Kaya naman, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at ng Moro National Liberation Front na nangunguna para ikampanya na makakuha ng yes vote ang panukala sa oras na isa lang ito sa plebisito. May report si Eli Dumabok. Nagmatigas ang provincial government dito sa isla ng Sulu para suportahan ang Bangsamoro Organic Law, kung kaya mismong ang OPAP na at Moro National Liberation Front sa pangunguna ni Chairman Yusuf Jikiri ang nanguna sa gagawing pagpupulong dito para ikampanya ang yes vote sa plebisito. Nagkalat na dito sa sentrong bayan ng Hulo ang mga tarpaulin na nagpapahayag ng pagtutol para pagtibayin ang Bangsamoro Organic Law at ibaon na sa limot ang ARMM region na itinuturing nilang bigong eksperimento na mga naunang bumubuo nito. Pero ang Moro National Liberation Front kasama mga tauhan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP ay hindi tumitigil sa pagbibigay kaalaman sa mga kababayan nating Muslim, partikular dito sa Sulu, para suportahan ang BOL na siyang makapagbibigay lunas sa kaguluhan at kahirapan ng mga taga Mindanao. Wala naman dapat ang kami naman, wala naman kaming power na kausapin. Kasi kausapin natin lahat, ipaliwanag natin sa lahat. Hindi na kailangan special pag-usap. Siguro alam naman ng presidente kung pinirmahan niya itong batas nito na mayroon talagang opposition at mayroon talagang lalaban. Pero sila nangiintindi kasi ang pilian lang dito, it's a choice. Sabi nga niya, tayo naman lahat ay binigyan ng pagkataong pumili kung anong mabuti at masama. Papiliin natin ng tao. Pero wag silang magsisi pagkatapos, pag maganda pala ang kasi ang resulta. So dapat lang intindihin lang ng batas. Kami dito, magpaliwanag kami dahil para maintindihan ng lahat, paliwanag namin sa kanila ano itong batas na ito. Paano ito nag-iba sa Republic Act 1954 at paano ito nag-iba sa previous autonomy. At pag gayon, at paano naman ito taliwas sa federalismo? Bakit ito pinauna bago yung federalismo? Nagpapalimos daw lagi sa Kongreso ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM mula lang ito ay maging bukod na rehiyon, kung kaya namalagi sa kamay ng palasyo ang kapalaran nito kung ikukumpara sa pagtitibaying BOL. Autonomy ay ang pagbibigay ng pondo para mapatunay ang mga programa ng isang fiscal autonomous body gaya ng Autonomous Region in Muslim Mindanao para hindi siya palagi na humihingi. Sa ngayon, meron tayo pareho sa mga local government officials, may mga provincial at saka municipality, meron silang tinatawag ngayon yung tinatawag na internal revenue allocation. Taon-taon hindi na yan nilegislate, binibigay na. Pero ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, wala siyang internal revenue allocation. Kaya ngayon, binigyan siya ng tinatawag na block grants. Para sa gayon, hindi niya na kailangan lumuhod at pumupunta sa Kongreso taon-taon para maghingi. Dahil mayroon na siyang sapat na pondo binibigay. Isa si dating Sulu Governor Abdo Sacortan ang nagpetisyon hanggang sa Supreme Court para hilingin na mabigyan ng TRO ang BOL ratification dahil nagdudot lamang daw ito ng pagkawatak-watak sa tribo ng mga Muslim sa Mindanao. Subalit kung si MNLF Chairman Yusuf Jikiri ang tatanungin, sa gabal sa kanilang personal interest, baka isipin nila kung magkaroon ng binabalak natin like the Bangsamoro Autonomy Law, baka isipin ng mga iba, wala tayo dyan kung sakali pero our main objective is for the welfare of our people. Umabot sa higit 5,000 mga residente mula sa 19 na bayan sa Sulu ang tumungo sa Mindanao State University Ground sa bayan ng Patikol para pakinggan ang paliwanag ng mga tagapagsalita mula sa mga opisyal ng MNLF at OPAP. Subalit tumanggi ng magsalita sa harap ng kamera ang mga dumalo. Ipagkakatiwala na lamang daw nila sa itaas ang kapalaran ng Bangsamoro Organic Law na siyang magiging resulta ngayong plebisito sa darating na Enero 21 sa susunod na taon.
Mula dito sa Patikol, Sulu, Eli Dumabok, Eagle News, IM1 with 25.